Amen. Thank you, ladies. Everybody stand, please. Manindugtang tanan. I would like to invite you to open your Bibles in John chapter 3. John chapter 3, verses 26 to verse number 36. John chapter 3, verses 26 to verse number 36. This morning we will continue our series on listening to Jesus as we continue John chapter in the series of the book of John. And gihangyo tika nga paminawon nimong pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Be back this coming afternoon, 2:00 sa hapon is our afternoon service. And this afternoon's message is a very special message. Munang gusto nako nga mobalik mong tanan because I'm going to preach this afternoon on the message about idolatry. And usa sa mga incoming activities sa atong syudad karon ang pista ni Senyor Santo Niño. Dapat walay Kristohanon nga mag-apil-apil ana. Kung nakasabot lang gyud ka sa pulong sa Ginoo, nga kanang ilang gibuhat dulumtanan gyud na atubangan sa Ginoo. So it may look harmless, puro tutut. Lami kayo, dala de kag tupperware adto rin ka. Unya, kung magdala mong tupperware, hapit pud mo diri, tigay pud mi diri para makakaon sad mi ba. Pero kinahanglan makasabutan ni ana, the new generation of Christians kinahanglan makasabutan ni ana nga wala gyud tay labot anang mga butanga. So be back this coming afternoon and we're going to have that message. But for now, John chapter 3 verse 26 down to verse number 36. John chapter 3 verse 26 down to verse number 36. If you are there, say amen. Alright, atong pagadunganon sa pagbasa, verse number 26, all together read. And they came unto John and said unto him, Rabbi, verse 27, Jesus answered, together, 27, go. John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. 28, ye yourselves bear me witness that I said unto you, I am not the Christ, but that I am sent before him. 29, he that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore is fulfilled. 30, he must increase, but I must decrease. 31, he that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. Verse 32, and what he hath seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. 33, he that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. 34, for he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. 35, the Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. 36, he that believeth on the Son, and he that believeth not the Son, shall not see life, but the wrath of God abideth on him. The title of our message this morning, Listen to Jesus. Listen to Jesus. There is one thing, mga kaigsuonan, nga gusto ni John nga buhaton sa matag tao nga mubasa sa book of John, and that is no other than to receive the witness of the Lord Jesus Christ. We are the witnesses of Jesus Christ sa iyahang kaluwasan nga igitanyag niya sa mga tao. But this morning, I want you to understand that there is no greater witness of heaven. There is no other great witness of spiritual things but the Lord Jesus Christ Himself. There is a reason. Wala pa iniisa na to diri nga gikag langit, nga gikag impierno, nga ning balik diri sa kalibutan og ning lingkod og ning simba sa Faith Bible Baptist Church, and yet
we believe that there is heaven. And yet, we believe that there is hell because there is no need nga dunay tao nga gikan sa langit or gikan sa impierno nga moanhi diri sa kalibutan ug moingon nato, hey, tinuod ang langit, hey, tinuod ang impierno. Dili na kinahanglan kay dunay Jesus Christ nga nagpamatuod nga dunay langit ug dunay impierno. But the problem is the people did not receive His witness. Father, thank you for this morning. I pray nga ikaw magapamuhat karon sa imuhang mga katawan sa pagwalis sa imong pulong. Tuguti ko, Ginoo, nga ang imong pulong ako ma-deliver, ma-fulfill na ko ang ministry today that you have given to me to preach and to deliver the truth. I pray, Lord, nga pinagi na nga mensahe, we would be more firm in our soul winning. We would be more firm in our delivering the gospel. Nga dili mi mo shriek, dili mi mo mahadlok, dili mi mo bati og pagkatalawan, Ginoo, sa pagsabwag sa imong pulong, sa pagwalis sa imong pulong, tungod kay walay laing labing siguro nga pulong, Lord, nga among ikatanyag sa mga katawan kundi ang imong pulong. And Lord, I pray that your Holy Spirit would work. Ginoo, Dios ka nga dili na mo makita apan kabalumi, nasayod ko nga ikaw ang Dios, silently but miraculously, powerfully magapamuhat sa matag kasing-kasing sa mga katawan. Wala ko'y power sa kong kaugalingon, busa nagsalig ko diha kanimo. Kining tanan among gitugyan o giampo, in Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. There is no other reliable and credible witness other than the Lord Jesus Christ. As I've said earlier, mga kaigsunan, walay lain nga makapamatuod, nga dunay kasiguruhan sa kaluwasan, nga dunay langit, the truth about eternity, the truth about the life that awaits the person after we die here, the truth about the scriptures, but the Lord Jesus Christ. But the problem here is in verse number 32. Ningon ang Bible in verse 32, and what he had seen and heard, that he testifieth, and no man, look at this, no man receiveth his witness. Walay ning dawat sa testimonyo ni Jesus Christ. Walay naminaw niya. Ganahan lang ang tao mukaon sa tinapay nga gi-multiply ni Jesus Christ. Ganahan lang ang mga tao nga maayo sa ilahang mga sakit. Ganahan lang ang mga tao nga maulian sa ilang mga balatian. But they did not believe that Jesus Christ came from heaven. And so ningon ang pulong sa Ginoo in verse number 33, he that received his testimony hath set to his seal that God is what? God is true. Ang naminaw, ang nagtuo, ang nagsalig ni Jesus Christ, kitang tanan nga nagtuog, nagsalig ni Jesus Christ, makapamatod kita nga tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Is God true sa imuhang kinabuhi? Tinuod ba ang Diyos sa imuhang kinabuhi? Tinuod ba ang Diyos nga nagapamuhat sa imong kinabuhi? I've always been telling the Lord in the past few weeks, yung ko, Lord, kung ikaw nagbutang na ako diri sa church, Lord, I pray nga magapamuhat ka sa mga tao. I don't want to build buildings. I want to build people. Because the church is the people. Walay gahom ang pastor. Walay gahom ang pastor nga tukon ang mga tao, sugon ang mga tao. Ang naaragay gahom ang Diyos. God is true to those who received His testimony. And there is no other credible witness but the Lord Jesus Christ. Usa sa mga isyu sa katilingban karon ang salida ni Daryl, usa ta apelyido to? Daryl Yap, nga wala na pagawas ang thriller sa katong salida niya nga rape, bahin sa rape ni Pepsi, Pepsi Paloma, sakto ba ko? Oh. Kay nag-file og kaso si Vic Soto sa korte, and ang korte mga kaigsunan gi-suspend, dili ipagawas kay ang content sa rape kato ni Pepsi
Katong iyang kaso kay appeal si Vic Soto. And there is now the question about asa mag-end ang karapatan. Karapatan daw ni Daryl Yap nga pagawas kay tinuod man na, dili man na, mugna-mugna, naa may kaso. Pero niingon si Vic Soto, dili na pwede kay maguba ang ako ngalan. Unya, duol na ang eleksyon. Unya, ning dagan ra ba siya? That is a malice. Kuno. And now the question is, kinsa man ang naay karapatan? Kay ang karapatan ay may hangganan. Kagaya ng relasyon, may hangganan. Katawa pod mo. Seryoso kay mo mga nawong. Murag kaapilo na gyud mo pista sunod semana ba? And so witnesses would come together and give their words, and mga kaizonan, even sa mga witnesses nga ibutang sa korte, dili tanan tinuod. I remember our professor sa Arellano. Grabe ka maayo mo tudlo o criminal law. Mahal kayo acceptance fee, 400,000 ang iyang pangayo. Og mailhan na mo nga nadaog siya sa kaso niya ana nga adlaw kay ani klase namo bulala kay grabe kay makaistorya unya kuan kay ba murag balag di mao mo mga answer bitaw namo magkatawa-tawa ra na siya. And I remember when he said to me nga duna siya kaso nga nadaog kay dunay bata kaning bata ba mao'y iyahang gipatestigo sa korte. Ang bata, duha ka bulan niyang gibalik-balikan, gitudluan. Mo ni istorya ha. Iyang gitudluan o pamakak ang bata. Gawa sa prisuhan, oy. Dili tanang nagdala sa pulong sa Ginoo, tinuod nga gikan sa Dios. Not all witnesses are credible witnesses. Not all witnesses are reliable witnesses. But I tell you this morning, wala na pinaka-credible, wala na laing pinaka-reliable nga makatestify, nga makapamatuod nato sa mga langit nun nga mga butang. And because of that, dili ta dapat mubiya sa pag-serve sa Ginoo tungod kay dunay Jesus Christ nga nagpamatuod. Tinuod ang langit. Tinuod ang impierno, tinuod ang Diyos, tinuod ang eternidad, tinuod ang ganti, tinuod ang tanan nga gisulat sa pulong sa Diyos. Listen to Jesus. First of all, we see the first reason nganong maminaw ta ni Jesus Christ. Una sa tanan, we look into the source, the origin of Christ. Asa man siya gikan. The Bible says in verse number 31, John chapter 3, verse number 31, the Bible says, He that cometh from above, look at this, is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. In other words, this morning, we need to listen to Jesus Christ simply because He came from above. Gikan siya sa taas. He came from heaven. And because He came from heaven, because He came from above, He is above all. He is above in wisdom, above in understanding, above in knowledge. Walay ni isa kabanggiitan, bright nga tao, ani kalibutan nga makalupig sa pagkataas sa Dios. No one can compete the highness and the aboveness of the Lord Jesus Christ. That is why this chapter talks about the decline of John the Baptist. Kaya pag-start sa ministry ni John the Baptist, daghan tao nga nanuol kaniya. John the Baptist was respected by the people. He was respected by the people. Hadlok, even ang gobernador, even ang king sa Judea, dili sila makapakgang kang John the Baptist. Why? Respetado si John. Mobito tong wala siya basta-basta napatay ni Herod. Nga naman, hadlok siya ni John the Baptist.
People come to Him. But now, when Christ came into the picture, into the spotlight in the ministry, ang mga tao ng dool ni Jesus Christ, ang ni John the Baptist, ning biya, ning adto ni Jesus Christ, mga kaigsunan, wala nag-uol si John the Baptist nga gibiyaan siya. Wala siya nag-uol nga nanaghan ang mga followers ni Jesus Christ tungod kay nasayod siya that my proper place, walay lain nga labaw si Jesus Christ. That's why He said, He must increase, I must decrease. John the Baptist knew his proper place in the ministry. He was not to compete with the Lord Jesus Christ. He was to magnify Jesus Christ. Why? Ingon si John the Baptist, I am just simply a witness of that light. I am simply a witness. I am simply the one that ushers the way to prepare the way of the Lord Jesus Christ. I am just simply the best man or the friend of the bridegroom. I am not the bridegroom. The bridegroom is Jesus Christ. Verse number 28, ingon ng Bible. John 3:28. Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I am sent before Him. 34:29. But he that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, it's like the best man in the wedding. Nga naa siya sa kiliran sa groom. The friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy, therefore, is fulfilled. Look at verse 30. Ingon ng Bible, He must, what? Increase. He, Jesus Christ, must increase. Listen, walay lain nga dapat natong ipataas itong kinabuhi, dili atong kaugalingon, but the Lord Jesus Christ. He must, the moment nga imong ipataas ang imong kaugalingon, diha na magsugod nga mo tiorok ang imong Kristohanong kinabuhi. He must increase. This church is not my church or anyone's church. It's the Lord's church. Ang tag-iya sa tanan nga naa nato, Ginoo, dili nato He must increase, but I must decrease. John the Baptist considered himself as the friend of the bridegroom. The friend of the bridegroom this is an interesting historical fact about the wedding feast or ceremony of the Israelites. Ang friend sa bridegroom had a unique place of a Jewish wedding. The bridegroom, the friend of the bridegroom, acted as the liaison between the bride and the bridegroom. Siya ang mag-facilitate sa kaminyoon sa bridegroom o sa bride. He arranged the wedding. He will give the invitation. He will preside the wedding feast. O siya ang mudala sa bride o sa bridegroom together. O naa siya'y usa ka special nga duty. Ang friend of the bridegroom, naa siya'y usa ka importante nga trabaho. Usa na, pastor, siya ang magbantay sa portahan sa kwarto sa bride. Kaysa kultura sa mga Hudiyo, ang bridegroom, kwaon sa groom ang iyang bride dito sa kwarto. And so the friend would cover, would protect, would listen kinsa ang maabot og mga kaigsuonan. Dunay mga times nga gabi na moabot ang groom og sa diha nga makadungog ang friend sa tingog sa groom, mga kaigsuonan, iyang pasudlon ang groom para kwaon ang bride. O sa diha, nga kwaon na ang bride sa groom, mga kaigsuonan, nalipay na ang friend. I have finished my job. Humana ang akong trabaho. And that's what John the Baptist was trying to give a picture to all of us, nga wala siya lang trabaho, kundi iyang i-point ang mga tao ni Jesus Christ. I don't care kung biyahan ko sa mga tao. I don't care kung pasakitan ko sa mga tao. As long as the people would come to Christ. It does not matter who you are. It does not matter who we are. What matters is Jesus Christ. Baala nagdilita mga adunahan aning kalibutan na basta kay ang atong kinabuhi nagamit na to para sa Ginoo.
The wisest king of Israel who ever lived could never match the wisdom of our Lord Jesus Christ. Ingon ang pulong sa Ginoo, Matthew chapter 12, verse 39 to 42. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Verse 41, the man of Nineveh shall rise in judgment with his generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas. But behold, a greater than Jonas is here. Verse 42, ingon ang Bible, the queen of the south shall rise up in judgment with his generation and shall condemn it, for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. Behold, let's read the last line. Behold, let's read together, go. Behold, a greater than Solomon is here. Kung naminaw sila ni Solomon, naapay mas labaw ni Solomon nga angay paminahon sa tao. He is the Lord Jesus Christ. Kinsa gyud na si Solomon? Kinsa day si King Solomon? King Solomon was the wisest man who ever lived. In 1 Kings chapter 4, verses 29 to 34, grabe, human sa pag-adto ni Queen of Sheba to inquire Solomon about unsak ang iyahang kaalam ba. Ingon ang Bible nga wala na'y nabilin niya nga there was no more spirit in her. I cannot describe, I cannot explain what that means. But, na-shock siya. Ha? Ingon ana, ka-bright kani nga hari? She saw, giyon sa pag-organize ni King Solomon ang templo, ang ceremony. Wow, walay makalabaw sa kapag kamaalamon ni King Solomon. The Bible says in 1 Kings 4:29, and God gave Solomon wisdom and understanding, exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the seashore. And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country and all the wisdom in Egypt, for he was wiser than all men, than Ethan the Israelite, and Herman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all nations round about. And look at this, verse 32. And he spake, how many proverbs? Pila ka mga panultihon ang iyang maistorya? 3,000. Ikaw, pila ra may imuhang panultihon? Isa ra gyud. Basta sexy, libre. Di ba no? Parang sa motor ba, no? Solomon had so many proverbs, and his songs pila 1,005. Grabe siya og memory. What else? Verse number 33, and he spake of trees. Kabalo siya sa mga kahoy. Kita pila ray kahoy na ibawaan nato. Kamunggay. Usay, malaan pa nato ng tanglad o kahoy. Si Solomon, mga kahoy, memorize niya. Lebanon, even into the hyssop that bringeth out the wall. He spake also of beasts, fowls, creeping things, fishes. Memorize niya tanang isda. Pila ka isda ra imong nahibawan? Ako isa ra gyud, bugaong ra gyud og ibis.
Si Solomon, pakit-on ni mog isda, kabalo ko aning isda ani. Pakit-on siya sa mananap, kabalo si Solomon, kinsa na. Can you imagine ingon na Bible? And there came, verse 34, and there came all the people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth, which had heard of his wisdom. Ning baniog ang iyang kaalam kay grabe gyud siya kangilngig, grabe gyud siya kamaalamon, mga kaigsonan, and yet ingon na pulong sa Ginoo nga dunay mas labaw ni Solomon, si Jesus Christ. But the problem is, mas daghan pag paminawon, mas paminawon pa sa daghan nga mga tao ang mga banggiitan nga mga profesor sa university kaysa sa pulong sa Ginoo. Many people would rather believe those people nga doon mga diploma sa university. People would rather listen to their teachers. People would rather listen to their professors rather than listening and believing in the words of the Lord Jesus Christ. Dili gyud sila makalabaw. Muna nga, church, abi ni mo no, kung nagbasa ka sa pulong sa Ginoo o naminaw ka sa pulong sa Dios, ikaw ang pinakamaalamon nga tao ning kalibutan. Why? The wisdom that we get. That's why the Bible is a treasure. It's the treasure that we have in our hands. Kay walay lain mas bililhon pa sa pulong sa Ginoo. We need to listen to Jesus because He is above all. We need to listen to Jesus because imong masabtan mga kaigsunan niya, ang iyang kahibalo o ang iyang pagsabot sa mga langit nun nga mga butang, it's not a second-hand information. You know what is a second-hand information? We get a second-hand information is an information that we get from the first-hand information. Na ning istorya hala dunay naligsan ang nakadungog ning istorya dito sa pikas hala dadto daw dunay naligsan. That is a second hand information. Wala ka mismo nakakita pero nakadungog lang ka sa giistorya sa uban. But the information that Jesus Christ had is not a second hand but the first hand information. Why? Because what Jesus saw, what Jesus heard, siya mismo nakakita ni ana og iyang giwali o gitudlo sa mga tao. Verse 32 the Bible says, verse 32, look at your Bible. John 3:32 the Bible says, and what he had seen and heard, that he testified. Sa ato pa, nakakita siya sa langit, nakakita siya sa amahan, nakakita siya sa impyerno, nakakita siya sa mga anghel, nakakita siya sa mga manulunda, nakakita siya sa kanindot sa mga sa eternidad. Kuyog ang Dios, mga kaigsunan. That's why Jesus Christ said, you need to believe on me para naa kay kinabuhing walay katapusan, kay ang kinabuhi na to dili lang taman diri. Doon na pa'y kinabuhi nga nag-agad nato. Kung tinuod kang luwas, mukuyog ka ni Ginoong Jesucristo. In other words, this morning, the Lord Jesus Christ knew what He was saying. When He was saying about heaven, He knew what He was saying. Dagan sa mga tao, takarag storya, wakabalo sa iyang storya. Pero si Kristo, kabalo siya sa iyang storya. He knew what He was saying about heaven. He knew what He was saying about God because He was there in heaven with God. He had seen and heard God because He is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Listen to me this morning. You better believe in Jesus Christ because He alone knows God. And He alone can give us the facts about God and the things of heaven. Muna nga, dili gyud pwede nga mutuo ka sa tinuod nga Dios pero dili ka mutuo nga si Kristo Dios. That is a no-no. That is a stupid argument. Why? You will never know God until you know Jesus Christ. Muna nga ang nagtuo ni Kristo, nagtuo sa tinuod nga Dios.
Number one, the source. He came from heaven. He came from above. Number two, why we need to listen to Jesus Christ? Because of number two, we see the supremacy of Christ. In other words, this morning, walay lain nga gihatagan sa Ginoo og authority nga musturya og mopadala sa mensahe sa Ginoo other than the Lord Jesus Christ. The Bible says in verse 34 ingon ng Bible, for he whom God hath sent speaketh the words of God. The word sent implies authority. When a person is being sent, gikan sa office of the president, gikan sa kongreso, padalan kag sabina, manuktok sa inyong balay, you need to obey that one because that person was sent with authority. We need to listen to Jesus Christ. Listen to me. Maminaw gyud ta ni Kristo kay there is no authorized person that the true God in heaven sent into this world para sa kaluwasan, para sa mga langitnon nga mga butang, walay lain kundi si Kristo. Dili gyud si Kibuloy ang gipadala. Dili gyud ang Santo Papa ang gipadala. But Jesus Christ. In other words, this morning, the Lord Jesus Christ was bringing the real message from heaven. And when we reject Christ, when we reject the gospel, when we disregard the word of God and the Bible, is an open rebellion against God nga nagpadala ni Jesus Christ. Muna nga niingon ang Bible, ang dili mutuo ni Jesus Christ, dili gyud ka makakita sa kinabuhi. Dili gyud ang tao malangit kung wala gyud siya nagsalig ni Kristo sa iyang kasing-kasing. It's not a joke. I remember, doon ako'y classmate sa elementary. Silingan na mo diya. Karon kay flight attendant sa Cebu Pacific. And I remember one time, ako siyang gisultian kay silingan naman sa una, elementary pa may grade 5, grade 4. Magsabay padulong sa eskwelahan kay para makasakay dayon ba? Kay balon na ba sa mga driver dire, dili mo sugot og ikaw ra isa mo sakay nya padulong mig pilot, gikan dire pilot. Ang pretend mo sa una to kay 5 pa. 5. After I went to Bible school, usa ka adlaw nakit-an ako siya. Gi-message na ko siya, gi-invite na ko sa church. Doon ra man sa simbahan. And I shared to her the gospel. And kabalo ka, naag yung mga tao nga ma-offend sila. Basta mo share na ta sa gospel, mo ingon ta nga, ang makasasala, mo bayad siyang sala sa impyerno. Na yung mga tao nga di kadawata na. Tinuod na. And for the first time in my life, nagiingnan ko, ha? Manto sa pasabot ni mo, muadto kog impyerno? Kuyawa ni mo pagod. Ikaw di ay langit ka. Ako rin may impyerno. Kung magwalit ang tao maadtog impyerno, dili na tumo-tumoy. Pulong na sa Ginoo ang gaingon. Why? Because the one who said it is the man, the person with authority. Wala si Kristo ning ani nagdala sa iyang mga pulong, but ang pulong sa Dios Amahan nga maoy nagpadala kaniya. Una sa tanan, ang pulong ni Kristo pulong sa Dios nga naa sa langit. The Bible says in verse 34, look at your Bible. Verse 34, John 3:34. Munang ayaw gyud og undang sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Ayaw gyud og kahadlok. The Bible says in verse 34. Let's read together. Verse 34. Everybody. The verse is on the screen. Verse 34. Go. For he whom God sent, look at this, speaketh what? The words of God. Ang gipadala sa Ginoo, mga kaigsuonan, nagsulti sa pulong sa Ginoo.
In other words, this morning, ang mga tao, yes, many people would mock the Word of God. Many people would scorn in disbelief the words of Jesus Christ, the words of God, but it will not change the truth. Ang pulong ni Kristo, pulong sa Diyos. It is the very words of God. When Jesus Christ speaks, that's God nga nagigstorya. When Jesus Christ speaks, we better listen to Him. Una nga ang naminaw sa pulong ni Kristo, naminaw sa Diyos. Kay ang pulong ni Kristo, pulong sa Diyos. Jesus Christ's words are God's words. Jesus Christ's authority is also God's authority. In verse 35, look at this. Verse 35, John 3:35, the Bible says, "The Father loveth the Son, and hath given all things into His hand." Ang tanan butang gihatag sa amahan ngadto sa iyahang anak. And so Christ bears the authority given to Him by God the Father. Muna mga kaigsunan, kung moingon si Kristo nga kung ang motuo ug modawat nako luwas, ayaw nagduha-duha Kung niingon si Kristo, "In my Father's house are many mansions," ayaw nagduha-duha Kung niingon si Kristo nga ako naaning gipadala ko sa Ginoo kay diri sa kalibutan daghan mo og mga kasakit, but in me ye shall have peace. Believe, you better believe. When Jesus Christ says that you are saved, then you are saved. Because the one who promised is a person authorized by God. Muna nga, wala gyoy lain nga makaluwas sa tao. Walay laing ngalan, dili ngalan sa simbahan, kundi ngalan ni Jesus Christ. Walay simbahan nga makaluwas, pero dunay simbahan nga nagwali sa tinuod nga kaluwasan. Dili tanang simbahan nagwali sa tinuod nga kaluwasan. Tungod kay ang mga tao, daghag mga pagtuo, daghag mga tinuhuan, pero wala sila naminaw sa pulong sa Dios nga gikan ni Ginoong Jesucristo. Matthew chapter 17 verse number 5. Matthew chapter 17 verse number 5. This is the time nga nausab si Jesus Christ. Gidala niya si Peter, James, and John into a mountain. And dito sa bungtod, mga kaigsunan, sila rang upat dito, niingon ang pulo sa Ginoo, that Christ was transfigured. Nausab ang iyahang lawas. And the Bible says nga, ang iyang sanina, puti kaayo nga walay kulong sa puti aning kalibutan nga makalabaw sa kaputi sa gisuot ni Jesus Christ. It was very bright and shining og ning danag ang naong ni Jesus Christ. Munang kung dili hayag imong naong ayaw kabalaka. Muhayag ra na didto sa langit. Pero kung hayag imong agtang, hayag pa sa imong future, nindot na, no? Hayag bagnaong inyong mga tapad. Kay sige ra nagpainit, oh. Halagi na itong kuskus para mo danag atong naong. Si Jesus Christ, ning danag siya. Og ingon ang Biblia, sa dihang ning danag ang naong ni Jesus Christ ang iyang mga sarina. Paglili nilang Peter, James, o John, nakigstorya siya ni Elijah o ni Moses. Dito sa Mount of Transfiguration. And here's what the Bible says. Verse number 5, niingon si Peter, Lord, nindot diri Lord, magbuhat tag mga tabernakulo diri Lord, isa imuha, isa ni Moses, isa ni Elijah. Then there was a cloud, panganod nga ning, can you imagine, ang bungtod, gitabunan og panganod, and there is a voice nga gikan sa cloud, og niingon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Semicolon. All together read. "Hear ye Him." Paminawan ninyo siya. Nga naman, walay lain nga paagi nga ang tao makaadtog langit. Only Jesus Christ.
Acts chapter 4, verse number 12, the Bible says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. And that name is the name of Jesus Christ. We better listen because of the supremacy of Christ. We better listen because of the source. Jesus Christ came down from heaven. And here's the last. We need to listen to Jesus Christ because of this salvation nga iyang gitanyag kanatong tanan nga makasasala. Paminaw pag-ayo. Wala gyoy ni isa nato diri nga ngayan matug langit. I don't care kung buutan ka. I don't care kung nagdako ka sa church. Dili na enough para ang tao matug langit. Apan salamat nga dunay Kristo nga makahatag sa kinabuhi nga gikan sa Dios. Verse 36 as we close. All together, let's read together. This is a wonderful verse. Verse 36, everybody read. He hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. You know why we better listen to Jesus? Because only Jesus can give and impart the life of God that the world needs. And that life is called everlasting life. That's the definition of eternal life. Our message last Wednesday was also about life that Christ gave or gives to those who believe in Him. And eternal life is not just talking about the duration. Ang gidugayon ba? Kinabuhing walay katapusan. Wala lang ang definisyon sa kinabuhing walay katapusan nagtapos sa duration nga forever and ever nga kinabuhi. But that kind of life is talking about the quality of life that speaks about the life that is in God, not in torments in hell. Kay ang impierno hangtod biapod sa kahangturan. Anghel, eternal biya anghel. Eternal death, eternal damnation, everlasting damnation. And so, when we talk about everlasting life, kinahanglan makasabot ka nga, kini nga kinabuhi, mauni ang kinabuhi sa tao nga atong maangkunan, kuyog diha sa Dios, mauni ang kinabuhi sa Dios sa eternidad. That's why when you are saved, you have everlasting life. You have the life of God. Muna nga anig mamatay ang tao nga dunay kinabuhing walay katapusan. Muadtog yun ka sa presensya sa Ginoo. And that everlasting life can only be given by Jesus Christ. Jesus Christ said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Gitawag niya si Lazarus. Lazarus, come forth! Dinggawa si Lazarus. Wala gyoy simbahan nga makahatag og kinabuhi nimo. Only the Lord Jesus Christ. That is why this morning, let me say this thing to you very clear. Ang tao nga mo reject ni Kristo, dili gyud ka kakita sa kinabuhi. In verse 36, atong verse nga itong gibasa kanina, he that believeth not the Son shall not see life. You will never see life if you reject Christ. And how many people right now, they reject Christ? How many people cling to their religion? How many people cling to their good works? How many people cling to their religious being? How many people cling to their riches and to their fame? And
I don't need the Lord. I don't need a Savior. Na ako'y daghang kwarta, na ako'y daghang bahandi, na ako'y trabaho, busy ko, wala ko'y time sa Ginoo, wala ko'y time sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. I don't need Jesus Christ. I can buy my way into heaven. No, you're not. The only one that can give life is the Lord Jesus Christ. And here's what the Bible says. Ang tao nga dili motuo ni Jesus Christ, nga mo'y makaluwas. Dili siya kita sa kinabuhi. And here's the last phrase. But, all together read, go. But the wrath of God abideth on him. Kabalo ka nga nung gikinahanglan nato si Kristo, kay ang Dios naligot-got sa sala. Unsay hinungdan nga nung gilunupan sa Ginoo ang tibuok kalibutan? Di ba tungod sa pagkadautan sa tao? Unsay hinungdan nga nung giulanag kalayo sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah? Dili ba tungod sa kadautan sa mga tao? Daghan kay mga bayot, daghan kay krimen. When we talk about the wrath of God, it is not a joke. Pila ka mga tao sa Biblia ang gipamatay sa Ginoo tungod sa kaso. This is the reason why magbaton tagkahadlok sa Ginoo. Kay ang Dios, mga kaigsuonan, dili basta-basta nga Dios. Maligot-got siya sa sala. Unya maningkamot ang tao parang tao mo langit. No, listen to me. Walay lain nga makapacify, makapauli sa kasuko sa Ginoo gikan kanato. Not our good works, not our religion, not our money, not kung unsa ang atong naabot ani kalibutana. Walay lain nga makapawala sa kasuko sa Ginoo. Ang iyang butong anak nga iyang gipadala, si Jesus Christ. Walay lain. Munang kinahanglan ang tao makabalo niini nga walay lain nga makapatangtang sa kaligot-got sa Ginoo. Jesus Christ is the peace offering between sinners and God. You have nothing to offer to God nga makapawala sa iyang kasuko, but His Son, Jesus Christ. Only the death of the Lord Jesus Christ can satisfy the demands of God the Father towards sinner. Romans 3:23-25, ingon ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. 24, he being justified freely. And our Sunday school this morning talk about justification, and the other term, padili ninyong malimtan ang word nga justification, is just as if I have never sinned. That's justification. Giisip nga ikaw gihinluan, clean, zero. Mura kag naay kaso nga murder, pero pagkahuman ning gawas wala kay kaso. Clean, limpyo imong record sa NBI, limpyo ang imong record sa LTO, limpyo ang imong record sa police. It's justification. Maski unsa nato kadautan, God can make you clean. Amen. Justify. Ingon ang pulong sa Ginoo, freely. Look at this. By His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. 25, whom God hath set forth. The word whom refers to the previous word. Verse number 24, that refers to Christ Jesus. Siya ang gipadala. Ingon ang Bible, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. And the word propitiation means peace offering. Halad pasiguli. Walay lain nga makapasig-uli sa makasasala, makapawala sa kaligot-got sa Ginoo, Jesus Christ. Muna nga ang motuo ni Kristo, ingon ang Bible. Look at the next line. Whom God hath set forth to be propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness. Take note of the word. His righteousness.
Muna nga ang tao nga motuog mo salig ni Kristo, muadtog yun taglangit, maskin pag makasasala ta. Kay nga naman, ang motuog mo salig ni Kristo, tigaan ka sa pagkamatarong ni Kristo, not your own righteousness. For the remission of sins that are past. Para dunay kapasayloan sa imong mga sala sa kagahapon. Kitang tanan bati o kagahapon. Diri naman ang nang-amen. Kitang tanan bati o kagahapon. Natulog ng uban, no? Kitang tanan na ay mga maot nga mga kagahapon. Ang uban guro diri palahubog. Ang uban manabako, ang uban mamalikas, ang uban maldita, karon napay nabilin, gamay na lang. Uy, bati ta kagahapon, uy. Number 1 ta ng mga magmarites, number 1 ta mangitag-away, di ba no? Kaysa diri number 1 mangitag-away, number 1 mangitag-away. Dili yun, gusto yun ko makipag-away. Aka na ba, inana ba? Bakakon. Amen ba mga bakakon? Magbakakon kitang dagko. Cheater. Mangudigo, anig magklase. Hangtod karon. Ug walay lain nga makapalimpyo sa atong kagahapon ang dugo ni Jesus Christ. Mabitaw ng sayop gyud ng pagtulunan nga, huy, simba pod, uy, dako taas na kay kag sungay. Adi sa ko mo simba, brad, kay masangit akong sungay sa portahan, di ko kasulod. Kay ang thinking sa tao, iyahang bayran ang iyang kagahapon sa iyahang pagtinarong. Pinaagi sa pagsimba, pero niingon ng Bible, walain nga makapalimpyo sa imong kagahapon, kundili ang dugo ni Jesus Christ. You need to receive Christ as your Lord and Savior because there is no other one that can satisfy sinners, between sinners and God, but the peace offering of Christ's death on the cross. Jesus Christ is also the reconciliation. Siya ang makapareconcile sa makasasala sa Diyos. It's not Mary that will reconcile man to God. Ang ilang pagtulunan kay ang anak duol man daw sa inahan, di mo duol ka sa inahan. O ang inahan kay si Maria. By the way, si Maria, gigamit lang siya sa Ginoo para mapanganak ang manluluwa sa kalibutan. Ingon ang Bible, last verse, Romans 5:10-11, for if when we were enemies, taas kamot dire. Ganahan ko magpasulod sa balay sa tao nga kontra nako. Nobody. Ato tagasano kita atas tong kaaway. Imbes exit sa entrance ka mo agi. Kay di ka ganahan makipagatubay. Tama ba ko? Am I right? Mag-chat gani imong kaaway, di gyud ka mo reply. Kabalo ko sa ibaton niyo, i-mute, i-block, i-report. Grabe po nang i-report, oy. Because you don't like it. We don't want enemies. Ingon ng Bible, kaaway ta sa Ginoo. Munang di gyud ta kasulod og langit. Pero salamat nga pinaagi ni Kristo by the death of His Son, we are reconciled to God. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. Verse number 11, the Bible says, last verse, ingon ng Bible, ang tanan magabasa, everybody read, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have N-O-W, now, karon, receive. Imo nang nadawat ang unsa? Atonement. What is the meaning of atonement? Reconciliation.
Mo nang niingon ng Hebrews, kung ikaw tinuod nga luwas, ayaw o kaulaw o duol sa Ginoo kay ayan ka mo duol sa Ginoo kay napasiguli na ka sa Dios. Come boldly unto the throne. Ngano man, napasiguli na ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang bugtong anak. Do not work for your salvation, but believe in the Lord Jesus Christ. And if there's anything that I want you to notice in the verse, in the message this morning, listen to me. Dili kita mo undang sa pagpangabi ko kalag. Church, listen to me. Walay lain paagi nga ang mga tao mapasiguli sa Dios. They need to listen and know nga dunay kaluwasan pinaagi ni Kristo. Dili ka maluoy sa mga tao. Seminaryo nga akong naistorya atong mga miaging simana. Seminaryo ha, isog kayo. Galot kayo mga istorya. Ina na ko siya, unya Brad, sigurado kang madto kag langit. Siya, kana lang. Di ko sigurado. Pero naminaw man ko sa pare. Naminaw man po ko sa mga madre. Anak ko, unsa magyud tinuod? Sigurado ka madto kag langit? Siya, manatandog yung garo siya, ako sigurado nagyug ko. Can you imagine? Luoy kay ang tao nga moadtog impierno. They will never see life. I pray that this church will be used by God to let the whole Pagadian City know that there is life in God nga nagtagad nila. Bahalag walay maminaw, mo share ta sa pulong sa Ginoo. Bahalag walay nagtagad. Kanang imong mga silingan, kanang imong kauban sa trabaho, sulti sa pulong sa Ginoo. Mga yuag sa Ginoo, Lord, ayaw kong patulga, Lord, nga dili ko makashare sa gospel. As I close my message this morning, next slide please. 1981. Kisay kay lakin sana. Bob Marley, a singer, Jamaican guitarist, singer, songwriter. Sikat nga mang-awitay. 1981, sa diyang hapit na siya mamatay, on his deathbed, gitawag niya yung anak. Ang iyang anak, ngalan niya si Ziggy, Z-I-G-G-Y. Kingnan niya si Ziggy. Anak, I want you to listen. Money cannot buy life. Those were his last words. Money can't buy life. Maskig unsa pa nimo kadato o kadagag kwarta, mamatay gyud ang tao. Pero dunay kinabuhi nga mahatag ang Ginoo nimo through Jesus Christ. Gitawag o kinabuhing walay katapusan. Are you saved this morning? You have that life. If you are not saved, ayaw sugot nga mauli ka karon nga wala kay kinabuhing walay katapusan nga naangkonan. Sa mga Kristohanon, ako tikang encourage. Mga bigtag kalag. Let's look to the eternal things. As I've said kaganiha, upaw gyud balay ni Paris Hilton. Kinsa pa to mga artista, mga sikat? Kinsa to? Upaw. Igo na lang gyud sa nang hugpaw. Isa ka post sa Facebook, ang owner sa balay, gibutang niya iyang mga gamit sa swimming pool para di lang maapil sa sunog. Can you imagine? Those houses were worth millions of dollars.
di mapugngan. Dili gani mapugngan ang kalayo sa kalibutan, kalayo na ka sa impyerno, mapalong sa tao. Mo ginani sulod sa kung una-una. Unya hambugiro kay ang tao, I don't need God. We need to listen to Jesus Christ. Sa mga Kristohanon nga naa diri, pangitaa ang mga langit ng butang, ayaw lang ang yutanon nga mga butang. Kay ang tanan nga makita, dunay katapusan. Am I right? Kagwapa, dunay katapusan. Sexy, dunay katapusan. Gwapo, paupaw ra na, ni katigulang ana. Kwarta, mawala ra na, isa ra na kakanseran. Hurot na tanan nimong tinigom. Am I right? Isa ra na kasakit. Hurot tanan mong bahandi. Kung pwede pa lang ang asawa, yapilog baligya. Pero ang mga butang nga dili makita, imong adtoon dito sa langit. Bulahan ang Kristohanon nga nagtagad sa mga langit ng butang. Everybody stand, heads are bowed, eyes are closed. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. I do not know how God spoke to you this morning. Our stage is still under construction. Gihangyo ka as the piano plays softly. Kung asa ka karon nagtindog, you can kneel down and say, Lord, tabangi ko, Lord, nga magtagad ko sa imong pulong. Lord, tabangi ko nga magtagad ko sa mga langit nun nga mga butang. Come on, just kneel down. Just simply talk to the Lord. Lord, tabangi ko nga magtagad ko sa mga langit nun nga mga butang. That I will participate, that I will give time, that I will serve. Our theme for this 2 months, within 2 months, is about soul winning. And just to remind us as church that we need to become witnesses of that light. Lord, tigay ko courage. These friends of mine, they will never see life. They will never have life kung dili sila motuon ni Jesus Christ nga ilang Diyos. Kinahanglan og someone nga mogiya kanila. If you are here today, you are not safe. Pastor, dili ko luwas. Gusto kong makaangkon anang kinabuhing walay katapusan. Is there anyone here this morning, Pastor? Gusto kong makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. May naaba. Pastor, I am not saved. I am not going to heaven. I want to be sure of going to heaven. I want to have that life. Father, thank you this morning